Ikinataranta ni Trump ang rehimen ng Iran matapos niyang ipahiwatig na maaring wala sa loob ng Iran si Mojtaba Khamenei, eksakto sa panahon na pumasok sa panibagong yugto na matinding tensyon ang digmaan sa gitnang silangan. Ngayong Martes, Hunyo 2026, parang sumabog ang pahayag na iyon at nagdulot ng malaking tanong sa Tehran. Si Mojtaba ba ay namumuno sa Iran mismo o siya ay pinoprotektahan ni Putin sa Rusya? Lalong lumakas ang hinala dahil may ulat na dinala siya sa Moscow gamit ang eroplanong militar ng Russia matapos masugatan sa pag-ataking pumatay sa kanyang ama. Samantala, pinatindi ni Trump ang crisis, hiniling ang pagsuko ng highly enriched uranium at patuloy na iginigiit ang nuclear zero. Inatake ng Hezbollah, gumanti ang Israel sa Beirut, nagpakawala ng missile ang Iran, nagbanta ang Revolutionary Guard ng mas malawak na tugon at sumiklab muli ang mga protesta na naglantad sa takot ng rehimen. Ano ang alam ni Trump tungkol kay Mojtaba? Bakit iniiwasan ng Tehran na ipakita ng malinaw ang leader? Bakit naging sentro si Putin sa pressure na ito? Ikuwento ko lahat sa'yo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nag-ibang antas ng krisis nang kalkuladong magsalita si Trump tungkol kay Mojtaba Khamenei. Sinabi niya na buhay pa ang leader ng Iran, malubhang na sugatan at nakikilahok pa rin sa mga pag-uusap pero tumanggi siyang kumpirmahin kung nasa loob pa siya ng Iran. Sa anumang saradong rehimen, ang ganitong pagdududa ay problema na. Para sa Iran na nakasalalay sa imahe ng malakas na leader, ito ay malaking dagok sa politika. Kapag ang pinakamataas na pinuno ay mahina, nagtatago o umaasa sa Moscow, nababawasan ang lakas ng kanilang kwento ng paglaban sa harap ng kanilang mamamayan. Ang pinakasensitibong punto ay ang hinala, hindi ito basta-basta lumitaw. Ayon sa mga ulat na inilabas noong Marso, sinasabing lihim na dinala si Mojtaba sa Moscow pagkatapos ng mga pag-atake noong ika-28 ng Pebrero na namatay si Ali Khamenei at nasugatan ang kanyang anak. Ang bersyong inilatala ng mga internasyonal na pahayagan ay binanggit ang diaryong Kuwaiti na Al Jarida at sinabing sumailalim siya sa operasyon sa Rusya. Hindi kinumpirma ng Kremlin ang ulat. Ang pagtanggi ni Trump sabihin kung nasaan si Mojtaba ay muling nagpasiklab na yon habang sinusubukan ng Tehran ipakita ang kontrol, disiplina at pagkakaisa. Politikal at estratehiko ang sinabi ni Trump. Hindi niya kailangan sabihing nasa Rusya si Mojtaba, sapat na ang mag-iwan ng pagdududa. Ngayon, napipilitan ng rehimeng Iranian na patunayan ng kanilang leader ay tunay na namumuno at hindi lang basta pumipirma ng mga mensahe, tumatawag o lumalabas sa mga kontroladong pahayag. Para sa mga Iranian, mahalaga ito. Matapos ang ilang buwang digmaan, krisis sa ekonomiya, pagkawala ng internet at protesta, anumang senyales ng kahinaan sa itaas ay nagdudulot ng mga tanong at pagdududa sa bansa. Si Mojtaba ay kasama rin sa negosasyon. Ayon kay Trump, mas makatuwiran ang bagong leader kaysa sa ama nito, pero hindi nito binabago ang pangunahing hinihingi ng Estados Unidos. Hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang rehimen. Hindi ito gagawa, bibili, makakakuha o tatanggap mula sa ibang bansa. Doon umiikot ang negosasyon. Aminado ang Tehran na wala silang planong bumbang nuklear. Ngunit nais ni Trump na maglagay ng harang sa kasunduan para maiwasan ang butas. Walang puwang para bumili, maglipat o magbigay ng regalo mula sa mga kaalyado. Ang hinihinging ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi pa natatapos ang kasunduan. Malapit na sanang matapos ang negosasyon pero gusto ni Trump na siguruhin malinaw ang bawat salita bago pumirma. Ito ang dahilan ng pagtigil ng usapan. Hindi lang pangako ng Iran na di gagawa ng armas ang gusto ng White House, kundi pati ang pagsiguro na wala silang ibang paraan, direkta man o hindi. Sabi ni Trump, walang saysay na isara ang pabrika kung pwedeng bumili na lang ng tapos na produkto sa ibang lugar. Ito ang probisyon na sumira sa taktika ng Iran. Isa pang punto ang lubang pinagyamang uranium. Tinawag ni Trump itong alikabok na nuklear at nilinaw na nais ng Estados Unidos na alisin o sirain ang stock na ito. Kung may kasunduan, magiging maayos at walang putukan ang proseso. Kung wala, nagbabala si Trump na maaring gamitin ang opsyong militar. Malinaw ang mensahe sa Tehran, hindi makokontrol ng rehimen ang nuclear na materyal. Kailangan nila makipagnegosasyon o mawawala ito dahil sa presyon ng Amerika.
Matapos salakayin ng Hezbollah ang mga posisyon ng Israel at gumanti ito ng pambubomba sa Lebanon, nagpakawala naman ng Iran ng mga misil sa Israel. Nagbanta ang lumalalang tensyon na sirain ang negosasyon, kaya hiniling ni Trump sa Israel at Iran na itigil ang putukan at magbalik sa tigil putukan. Hindi ito pag-atras, kundi damage control. Ayon sa kanya, mas epektibo ngayon ang pagkubkob sa rehimen ng Iran kaysa hayaang magliyab ang rehiyon hanggang tanggapin nila ang mga kondisyon. Hindi rin tumigil ang Israel. Ipinahayag ng gobyerno ni Benjamin Netanyahu na pansamantalang ititigil ang pag-atake sa Iran. Nilinaw niyang magpapatuloy sila laban sa Hezbollah sa Lebanon kung kinakailangan. Ito ang masilang bahagi. Sinuturing ng Israel na direktang banta sa hilaga ang Hezbollah. Ginagamit ng Iran ang mga kaalyado para mag-pressure nang hindi nito laging inaako ang buong bigat. At sinusubukan ni Trump na pigilan na ang proxy war na ito ay makasira sa pangunahing usapan, ang negosasyong nuklear sa Tehran. Tumugon ang revolusyonaryong gwardiya sa pagpapakita ng lakas at nagbanta ng mas matinding tugon kung aatakehin muli ng Israel ang Iran o Lebanon. Ang ganitong banta ay lumalabas sa pinakamasamang panahon para sa Tehran. Matapang magsalita ang rehimen pero tinatratong sugatan ng pinakamataas nilang leader at kinukwestiyon ang kinaroroonan. Nahihirapan din ang kanilang ekonomiya dahil sa blokeyo. At ang kanilang nuclear na programa ay naging direktang target ng mga hinihingi ng Amerika. Umiiral ang banta. Pero nabawasan na ang kanilang galaw. Nakialam ang organisasyon ng mga bansang nagkakaisa, hinihiling ang pagtigil ng mga pag-atake bilang paggalang sa tigil putukan sa reyon. Nagpahayag ng pag-aalala si Antonio Guterres, kalihim general, sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan matapos ang mga pag-atake ng Lebanon, Iran at Israel. Ipinapakita ng pressure sa ekonomiya, mga protesta at mga pagkawala ng internet na natatakot ang rehimen sa sarili nitong mamamayan. Kapag kailangang higpitan ng gobyerno ang komunikasyon, kontrolin ang larawan at itago ang kahinaan ng leader, hindi lang ito laban sa panlabas na kaaway. Sinusubukan niyang pigilan na ang hindi pagkakontento sa loob ay maging isang bagong alon laban sa kapangyarihan. Ang hinala kay Moises Muitaba na konektado sa Russia ni Putin ay nagpapasama sa imahe kapag nakadepende ang leader sa Russia na apektuhan ang kalayaan ng Iran. Palaging ipinapakita ng Tehran na matatag itong humaharap sa kanluran. Sa malalakas na rehimen, ang pagdududa sa liderato ay kasing delikado ng pagkatalo sa militar. Patuloy ang negosasyon dahil kailangan pa rin ng rehimeng Iranian ng solusyon. Matindi ang epekto ng blockade, tuloy ang banta ng pag-atake at sentro ng presyon ang nuclear na programa. Gusto ni Trump ng tigil putukan na kasunduan pero may tunay na hadlang, hindi lang magagandang salita na pipirmahan ng Tehran at lalabagin din. Hindi papayagan na mapunta sa kontrol ng rehimen ang sensitibong uranium. Hindi pinapayagan ang pagbili, pagtanggap ng regalo o pagkuha ng bomba sa pamamagitan ng mga kaalyado. Ako si Milson Alves, global, internacionalista at layunin kong kumaihatid ang tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.